Dito guys, meron kaming war ngayon dito sa Dark Angel. So babawas muna tayo ng mga attack simula Town Hall 12 hanggang Town Hall 15. So ito yung base na uunahin natin. Bali yung ipang-attack natin dito ay TH12. So itong base ng kalaban ay semi-max stage 13. Try natin kung kakayanin. So pakita natin yung plano na gagawin natin. Ito nga pala yung troops na gagamitin natin guys. Zap with Mass Hog Riders. Ipakita natin yung plano. Okay. So ganito yung unang gagawin natin. Yung tatanggalin ko sa lightning, eto. Tanggalin ko yung IT, yung X-bow. So kailangan nating matanggal tong dalawang to gamit yung lightning. So tatanggalin ko na rin tong isang mortar na to. Then ilalagay ko dito yung flame flinger. So si flame flinger, tatanggalin niya to, eto at yung town hall. So si flame flinger, siya na yung bahalang sumira dyan sa town hall. Ilalagay ko naman dito yung king. Dito naman yung king, papunta dito yung king. So kailangan si king dapat pumasok siya dito sa loob. Kailangan matanggal niya tong mga depensa na nandito sa loob. Yung multi-IT at saka yung scatter shot. So yung queen, dito ko naman ilalapag yung archer queen. Si archer queen naman, siya naman yung bahalang pumasok dito sa loob ng eagle. Tapos pagdating ni archer queen dito sa area na to, maglalagay ako dito ng wall break. Yung wall breaker na yon pupunta dito. Ayan, pupunta dyan. So meron ditong single IT. Lalagyan natin dito ng skeleton spell para hindi matarget si queen ng single IT. So si queen, dire-diretso yan dyan. Matatanggal niya to, matatanggal pa niya yung single IT. Tapos eto na yung magiging trabaho ng mga baboy. Ilalagay natin dito yung mga hog riders kasama yung warden. Then sila na yung bahalang umubos sa lahat ng mga nandito. Then yung mga wizard, gamitin na lang natin pang linis. So tara, subukan natin kung kakayanin to ng TH12. So number 44. 44, let's go. Banat. Unang banat natin. So unahin ko muna yung flame flinger. Or unahin ko muna yung lightning. So sa lightning or sa earthquake, ayan, idadamay natin yung town hall. Tapos tsaka natin ilalagay yung flame flinger. Tatanggalin ko na rin to Uy, may mga Tesla. Wait lang. Dalawahin natin. Tapos maglagay tayo dito ng mga barbarian. So dalawa lang yung Tesla. Hindi pa rin natatanggal. Pero di bali matatanggal na yan ng flame flinger. So next, ilagay natin dito yung BK. Ilagay natin dito yung siguro ice golem muna. Dito. Ice golem, archer queen, isang headhunter. Okay, so yung king, kailangan pumasok yung king dito sa loob. BK, pasok ka dun sa loob Pasok. So yung flame flinger, ayun, all goods pa rin. So yung queen, tinarget ka agad ng X-bow. Pero di bale, headhunter para dun sa enemy king. Tapos BK ability, gamitin ko na kaagad ng maaga. So naka-gauntlet yan, kaya sigurado matatanggal ni king lahat yung mga depensa na nandyan. Poison para dun sa bantay. Okay, archer queen, pasok ka dyan sa loob. So mukhang lalabas yung archer queen Sige, okay lang yan. So lalabas yung queen, kaya ang gawin natin, lagyan kaagad natin dito ng mga panglinis. So yung queen ability, okay na yan, gamitin na natin para lumabas na yung bakulaw. So bakulaw kasi yung ginamit kong ability ni queen yung giant. Tapos lagay tayo dito ng skeleton spell. Lagay tayo ng wall breaker para sa papasukan ni queen. Ayun guys, saktong-sakto yung pinuntahan ng wall breaker. Kaya dahil dyan, yung queen, mapi-free hit niya mamaya yung IT doon. So ngayon, ilagay na natin dito yung mga baboy. Hog riders, warden, tapos yung mga headhunters, ilagay na rin natin. Warden ability gamitin na natin. Yung mga panglines, unti-untiin na rin natin. Baboy, dito baboy. So meron tayong mga heal spell, gamitin natin yan sa mga baboy. So lagyan natin dito yung Valkyrie, dito heal spell ulit. Grabe guys, napakadami pa nating baboy. Napakadaming bacon, ang dami nating pang lechon. So ilagay na natin dito yung mga natitirang troops natin para makapaglinis kaagad. Ayan, yung mga sneaky goblins, yung mga archers, ilagay na rin natin. 46 seconds. Napakahaba pa ng oras. Napakadami pa nating hog riders. Wala na guys, kuwang-kuwa na to. So yun guys, unang banat. Using Zap with Mass Hog Riders, nakachamba kagad tayo dito. So eto naman guys yung sunod na babanata natin. Bali itong base ng kalaban, semi-max stage 14. Then yung pangbabanat natin dito, TH13. So itatry natin kung kakayanin. Bali ito naman yung gagamitin nating troops. Dragon Rider, tapos meron tayong clone spell at meron tayong super minions sa backup.
So pakita natin yung planong gagawin natin dito. So ang una kong gagawin, lagay muna ako dito ng E-Drag, lagay ako dito ng Baby Dragon. Kailangan nilang tanggalin etong mga kalat na to na nasa labas. Next, lagay natin dito yung Sneaky Goblin, ilagay ko dito yung King, ilagay ko dito yung Queen. So trabaho ni King, kailangan siyang pumunta dito, then pumunta dito. Pagdating ni King dito sa air defense, gagamitin natin yung King ability para matanggal yung mga depensa na nandito. Kasama yung Scatter Shot at X-Bow dyan. So yung Archer Queen naman, dediretso naman dito yung Queen. So lagay tayo dito ng Baby Dragon para matanggal yung mga kalat dito, para yung Queen makadiretso dito, papasok sa loob. So meron akong dinalang isang skeleton spell. Gagamitin natin yan pang distract dyan sa single IT para hindi agad matarget si Queen. So ngayon, dito ko na ilalapag yung mga dragon, yung mga dragon rider, yung mga balloon, yung warden, tapos isasabay ko yung blimp. So yung blimp, papupuntahin natin yung blimp dito sa area na to. So dito natin ibababa yung blimp. Lagay tayo ng clone spell, lagay tayo ng rage spell, tapos inb, mauubos natin lahat yung mga yan. Gamit yung super minions plus clone spell. Habang yung mga troops naman natin, yung mga dragon riders, dire-diretso naman sila hanggang makarating sila dito sa kabilang dulo ng base. So yung RC, pwede kong gamitin dito yung RC. Si RC naman yung uubos sa mga depensang may iwan dito. So ganun ang gagawin natin guys. Magda-dragon attack naman tayo ngayon. So Stage 13 versus Semi-Max Stage 14, try natin. So number ano ba yun? Number 38? Number 34? Okay, tara, banat. Subukan natin kung magiging effective tong binabalak natin dito. So lagay tayo ng E-Drag, isang Baby Dragon. Tanggalin natin to gamit Sneaky. Ilagay natin dito yung King. Tapos Blimp nga pala yung gagamitin natin. So ilagay ko na rito yung Queen. Para yung Queen, makapasok naman siya mamaya doon. So antayin nating makarating yung BK doon sa may, o kaya kahit dito na lang sa Tesla. May mga bulilit pang lumabas, madidistract pa yung BK doon sa mga bulilit. Okay, so King ability, gamitin na natin. Pwede na, yun lang! Hindi tumalbog sa mga X-Bow at Scatter Shot yung ability ng King. Sige, di bale, okay lang yan. Lagyan na lang natin dito ng Dragon, mga dalawa lang. Para matulungan lang natin yung Archer Queen. Skeleton spell pang distract doon sa single. Ilagay na natin dito yung mga Dragons. Lagay na natin dito yung Warden. So namatay na yung Archer Queen guys ha. Pero di bale, okay lang yan. Dragon Riders, mga Balloons, yung Blimp. Isabay na rin natin yung Blimp. So ano na nangyari? Natanggal ng Archer Queen yung mga nandito pero namatay din yung Archer Queen. Okay, Warden ability gamitin na natin. Tapos ilapag natin dito yung mga super minions sa likod ng Town Hall. Lagay tayo ng Rage. Lagay natin yung Clone Spell. Another Envy. 2, 3, another Envy ulit. I-rage natin yung mga dragon. I-envy ulit natin to. So yung RC, wait lang ha. Okay, so dito na lang yung RC. Okay na yan. Yung mga dragon, sila na yung bahalang pumunta dito hanggang makarating sila dito sa kabilang dulo. Eto, lagyan na natin dito ng minion para nakakapaglinis ka agad. So yung RC natin, boy pa. I-freeze muna natin to. Opya. Naku, dadalawa na yung dragon. Pero dito, meron pang dragon kasama yung warden. So yung RC ability, wait lang. So pagkatanggal nitong mortar, tsaka ko gagamitin yung RC ability. Sige pa, isa pa. Boom. Okay, RC ability na tayo. Pwede na yan. Boom, 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 boom. Tapos yung RC, hindi siya maabot ng scatter shot kasi naka-rocket spear yan. So ilagay na natin dito yung natitirang panglines na Sneaky Goblin. So wala nang depensang naiiwan. Buti na lang, nakuha pa din kahit pumalpak yung BK doon. So gawa kasi nung Tesla eh. Gawa nung Tesla kaya hindi nakatalbog yung mga or yung spiky ball dun sa ibang mga depensa doon. Pero buti na lang, eto, nakuha pa din. So yun guys, pangalawang banat natin dito, nakachamba na naman tayo. So dito naman sa Stage 14, gagamit naman tayo ng Apprentice Warden Attack. So pakita natin kung paano yung plano na gagawin natin dito. So lagay muna tayo dito ng Flame Flinger. Si Flame Flinger siya yung tatanggal dito, 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 dito. At ito yung pinaka-importanteng kailangan matanggal ng Flame Flinger. Etong dalawang to. So lagay natin dito yung Queen. Papuntahin natin dyan, madadaanan ni Queen yung Town Hall. Lahat ng madadaanan ni Archer Queen dyan, tanggal. So magwa-wall break ako ngayon dito sa tapat ng Archer Tower.
Papasukin natin yung Archer Queen dito sa loob para matanggal ni Queen yung Eagle. Ayan, yung mga yan, matatanggal yan ng Queen. So magwa-wall break ulit tayo ng isa pa dyan para makapasok pa yung Queen dito sa gitna ng base. So kapag nakapasok dyan yung Queen, maabot pa niya yung scatter shot. Ilalagay ko naman dito yung King. Papuntahin lang natin dito yung King. King ability gamitin natin para maubos yung mga kalat na nandyan. Tapos eto na lang yung magiging trabaho ng mga Apprentice Warden. Wait lang, so kung mapapansin nyo pala, Flame Flinger, Archer Queen, BK. So dun pa lang, kalahati kaagad ng base yung nawala. So ngayon, ilalagay ko na dito yung RC kasama yung mga Apprentice Warden. Tapos dire-diretso na lang yung mga yon hanggang makarating dito sa kabilang dulo ng base. So tara, Tish 14 attack using Queen Charge with Mass Apprentice Warden. Bali 6 na Apprentice Warden nga pala yung dala natin dito. Okay, so tara guys, banat-banat. Number 30 ba yon? Number 30, ay hindi. Hindi pala yun yung number 30. So number 29, let's go banat. Tignan natin kung uobra to. So ay wala akong ano. Bakit wala akong backup? Paktay tayo dyan. Hindi pala ako nakapag-request ng backup guys. Walang laman yung machine. Sige, di bali okay lang yan. Lagay tayo dito ng Archer Queen. Lagay tayo ng healers. Lagay tayo ng isang Apprentice Warden kay Archer Queen. So hindi ako nakapag-request ng backup. So walang laman yung Flame Flinger. Tingnan na lang natin kung kakayanin. Basta ang kailangan dito, kailangan na lang matanggal ng Flame Flinger tong mga nandito para may maitulong pa rin kahit walang laman. So i-distract natin mamaya yung mortar para hindi matarget yung Flame Flinger. So lagay ko na dito yung King. Tapos wall break tayo doon sa harapan ng Archer Tower. I-rage ko yung Queen para mabilis. Tapos tanggalin natin to. Wall break para kay King. So lagay nga tayo ng balloon, baka may mga traps dito eh. So Flame Flinger, ayun, natanggal na pala yung mortar. Si BK, ay wait lang, kailangan ko pa ng isang wall breaker kay Archer Queen eh. So BK ability, gamitin ko na dito. I-rage natin yung Queen. Tapos wall break para makapasok yung Archer Queen doon sa gitna ng base. So meron akong isang Yeti. Ilagay natin dito yung Yeti para matanggal yung ibang defense dito. Tapos may naiwan dito. Lagyan na natin ng panglinis. Tapos pwede ko nang ilagay si RC kasama yung matanda. Then ilagay na rin natin yung 5 pirasong Apprentice Warden. So mag-i-inbi lang ako or hindi na. Wala na, hindi na kailangan mag-inbi. So yung RC at Warden at yung mga Apprentice Warden, sila na yung bahalang umubos dyan sa lahat. Warden ability gamitin natin, i-rage natin dito yung mga troops. Grabe guys, napakarami ng Apprentice Warden. Ewan ko na lang kung maubos pa yung mga troops na yan. So i-rage ulit natin dito. Lagay tayo ng skeleton spell pang distract. Yung Flame Flinger, kahit walang laman, malaki pa rin yung nakuwang value. So ilagay na natin dito yung mga wizard na panglinis para walang sayang sa oras. Ayan, yung mga archer, yung 2 sneaky goblin, ilagay na natin dyan panglinis. Archer Queen ability gamitin na rin natin. So wala na guys, kuwang-kuwa na to. Ayan no, wala man lang nabawas dun sa mga Apprentice Warden, kompleto pa sila. Ay hindi, 3 na lang. So meron lamang 3 nabawas, pero wala na. Kuwang-kuwa na to. So yun, pangatlong banat natin dito guys, nakachamba na naman tayo using Mass Apprentice Warden. So dito naman tayo guys sa huling banat sa Town Hall 15. So ang gagamitin natin dito, RC Charge with Root Riders and Valkyrie. So pakita pa rin natin yung planong gagawin natin. Number 21. So siguro sa RC Charge, tatanggalin ko lang to. Ayan, so yung Eagle, ang pinaka-importanteng kailangan matanggal natin sa RC Charge. So tanggalin lang natin yung mga depensa na nandyan. Ilagay natin dito yung Queen. So yung Archer Queen, pupunta yan dito. Tapos, gagamit tayo ng Lag Launcher. So ilagay ko muna dito yung King. Si King, pupunta yan dito. So trabaho ni King, siya yung magsisilbing tangke ng Lag Launcher. Kasi yung Lag Launcher, ilalagay natin dito. So papadaanan natin ng Lag Launcher, etong gitna, para matanggal yung multi. Then pag lumabas yung laman ng Lag Launcher, yun na rin yung babanat dito sa mga enemy heroes. Then ilalagay na natin dito yung mga Root Riders, Valkyrie, Warden, RC. Then dire-diretso na lang sila paikot hanggang makarating dito sa Town Hall. So lahat ng madadaanan nila, ubos yan hanggang makarating sila dito sa Town Hall. So ganun naman ang gagawin natin dito sa Town Hall 15. So itry natin kung marunong tayong gumamit ng
Spam Root Riders. So ilagay ko na dito yung RC. Unahin ko muna yung RC. So sige lang, kaya pa naman ni RC. Meron naman siyang unicorn eh. Okay, unang Invi. So Invi lang tayo dito hanggang matanggal yung Eagle. Invi ulit. Sige, tanggalin na natin yung Archer Tower na yan. Tapos, i-recall na natin. Okay na yan. Lagay natin si Queen. Tapos, Lag Launcher yung gagamitin natin ha. Ready tayo ng Headhunter para dun sa Enemy King. Kasi andito yung Enemy King eh. So, Headhunter. Okay, gamitin na natin. Tapos, ilagay ko na dito yung BK. Ilagay na natin yung... Wait lang. Okay, Lag Launcher. Tapos ilagay na natin yung mga Root Riders. Sama na natin yung Warden, Apprentice Warden, Balloons, Healers. Tanggalin natin to. Then yung mga Valkyries, ilagay na rin natin. Ayan, sama-sama na sila dyan. So yung Lag Launcher, ayan na nga. Binabanata na nga ng Lag Launcher yung gitna ng base. So tanggalin natin tong mga kalat na nandito sa labas para yung mga troops natin, dire-diretso lang. So isama na natin yung RC. Sama-sama na sila dyan. So yung Archer Queen, ayun. Sumama na rin dun sa mga Root Riders natin. So yung Lag Launcher, ayan, baka matanggal na rin ng mga Yeti yung Monolith. Warden ability guys, gamitin ko na. I-rage natin dito. Yun guys, oh, matatanggal nga ng Yeti yung Monolith. So yung Overgrowth, hindi ko sure kung magagamit pa to eh. Pero tignan na lang natin kung saan pa to pwedeng gamitin. Kung kailangan pa natin siyang gamitin pa rin natin. Sige, OG ko na to, yung Town Hall. Para mamaya pagdating ng mga Root Riders doon, wala na ulit yung OG. So yung mga kalat sa labas, lapagan na natin ng mga panglinis. Ayan, yung mga Barbarians, ilagay na natin dito lahat. Skeleton spell pang distract, ilagay na rin natin. So wala nang naiiwan sa likod. Grabe, napakalakas talaga ng Root Riders. Meron pa tayong Priest, meron pa tayong Rage. So gamitan na natin ang Rage dito. I-Rage na natin, i-Priest na natin, RC ability gamitin na natin. So ayun guys, grabe, napakalakas talaga ng Spam Root Riders. Bali yan na nga din pala yung last banat natin. Kasi hindi ko na pwedeng galawin yung attack ng mga TH16 at TH17 ko. Nakareserba kasi yung mga yun eh, in case na magkagipitan yung laban namin. Kaya paano, hanggang dito na lang ulit guys. Huwag kakalimutan mag-subscribe ha. Maraming salamat sa panonood.